Nung nagsimula ako sa radyo, nung na-assign ako sa recording, ito na po yung mga ginagamit namin. Ito na po yung open reel. Ito yung ginagamit natin for recording. Let's say, pag nag-edit ka, tapos, let's say, nagkamali ka, literal na puputulin mo siya. Kukuha ka rin ng tinatawag namin na splicing tape at saka idudugtong. PBS-CBN Broadcasting Corporation, DZMM 630, ang himpilan ng Balayang Mamamayan. Tanda ko pa ang mga ginagamit naming plaka, 78 RPM. Ewan ko kung natatandaan po ninyo 78 RPM. At ang turntable po namin ay pagkalalaki. Meron pa kaming mga plaka na ginagamit nung araw ng mga kasing lalaki ng batya. Ito po yung turntable na ginamit pa ni Kuya Cesar, ka Ernie Baron. If you're fond of sand dunes and salty... Sabi nga ng iba, ang radyo daw ay isang patay ng uri ng mass media. Dinami-dami ng mga bagong technology, nagkaroon din ng maraming choices ang mga tao, lalo na yung mga bata, at napag-iiwanan ang radyo. Noong pa, pinag-iisipan na namin kasama ni Mr. Gabby Lopez, ano pa nga ba ang pwedeng gawin para mag-evolve o magkaroon ng dagdag na buhay ang radyo. Kaya naman, sa pamamagitan ng DZMM Teleradyo Channel na inilunsad noong 2007 at ng website ng dzmm.com.ph, nakakasabay at nakakaagapay ang radyo. Ika nga, this is Radio Reborn. Ipinakilala ng DZMM ang bagong muka ng radyo sa pamamagitan ng DZMM Teleradyo, ang nangungunang radyo sa telebisyon. Ano kaya kung halimbawa na maglagay tayo ng isang lipstick camera sa harapan sa isang booth at itutok mo doon sa mga announcer o anchors natin? Yun lang. Siguro sa una matutuwa sila na ganun pala magdrama-dramahan sina Ted at saka si Corina. O ganun pala mag-away si Karen Davila at saka si Vic De Leon Lima. Dito rin nagsimula ang paggamit ng 3G o Third Generation Technology at MMS sa pag-cover ng malalaking kaganapan tulad ng Glorieta bombing noong October 2007. Noong una, mga year 1989, wala pang teleradyo. Kaya kami report lang na report sa pamamagitan ng two-way radio. Nung nagkaroon ng teleradyo, obligado na kami kumuha ng video, obligado na kami kumuha ng MMS, at obligado na kami ipadala ito sa DZMM para maipakita naman doon sa mga nanonood ng teleradyo. Magandang performance ng Dr. Love, lalong gumanda nang pumasok ang DZMM Teleradyo. Sa radio kasi, limitado lamang ang naabot namin until nagkaroon ng PFC, until nagkaroon ng DZMM Teleradyo, nabigyan ng mas malaking reach, mas wider ang scope. Ang Radyo Patrol ngayon, hindi mo lang maririnig ang kanilang mga balita, kundi nakikita mo na rin via teleradyo kung saan sila naroroon. At kung ano yung nai-report on the air, yun ang nakikita nila ngayon sa video. Napakalaki ng pagbabago at napakagagaang na ng damdamin ng mga anchors ngayon dahil kaliwat kanan ho, may mga production assistants na mag-a-assist sa iyo, may researchers ka, meron kayong executive producer na katuwang mo sa programa. Magandang breakthrough sa radyo, kaya lang, katulad namin minsan, nasasalubong kami. Uy, si Noel Alamar, nakikita ko sa teleradyo. O, di ba, bongga? Noong 2010, inilunsad ng DZMM ang kampanyang Ang Bayan Naman para sa isang malinis at mapayapang automated elections. Kasabay nito ang iba't ibang forum na may kaugnayan sa halalan. Dahil sa lumalaking bilang ng mga batang hindi nakakapag-aral at mga mamamayang hindi nabibigyan ng atensyong medikal, dinisenyo ng DZMM ang Classroom at Clinic on Wheels na tinaguriang TLC, Teaching, Learning, Caring. At ngayon, kasabay ng ika-25 anibersaryo ng DZMM, inilunsad ang kauna-unahang takbo para sa karunungan.
isang fundraising marathon para sa 25 kapuspalad na scholar na pag-aaralin ng DZMM. Sa loob ng 25 taon, matagumpay na naihatid ng DZMM ang malalaking kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo, kasabay ang pagbibigay nito ng serbisyo publiko. Ang DZMM na naglingkod sa Pilipino mula noong 1986 hanggang sa sumapit ng Silver Radio ngayong 2011 at hanggang sa mga susunod pang taon at henerasyon, sasabay sa hamon na nagbabagong panahon, mananatiling una sa balita at una sa public service. Para sa DZMM Silver Radio Special Report, Vic De Leon Lima.